December 2022, sinimulan natin yung YouTube channel natin para sa mga makakapanood na gustong magsimula ng printing business para hindi sila maligaw at hindi sila mauto na kung sino-sinong Poncio Pilato na nagtitinda ng mga overpriced printer. At dahil nga first day of the month na naman ngayon, magpa-price check tayo ng mga printer na kahit papano suggested ko. From lower price up to kahit papano na medyo may pagkakamahal na siya. And kung gusto nyong maghanap kung saan kayo bibili ng mga printing materials, i-click nyo lang yung description natin ng mga video. Nandyan yung mga link na binibilihan ko din, or pwede ninyong i-click etong store natin sa ating YouTube channel. Again, eto ay mga affiliated link lang. Nakalagay na dito, legit na ink for printing, mga laser engraver, or yung mga cutting machine, mga bond paper, at yung mga cutter, platter, sticker paper, laminating machine, at yung mga printer din. Anyway, simulan na nga natin yung monthly natin na pagpa-price check. At syempre, uunahin natin etong printer na Epson 121. To tell you honestly mga tropa, no, etong printer na to, talagang okay naman sa printing business sa panimula. Kung hindi ka naman medyo maselan, okay na talaga to. As in, napakaraming gumagamit neto. Eto yung pinakamurang printer na mabibili mo na pwede ka nang mag-start ng printing ng sticker. Hindi mo lang gagamitin yung pinaka-dye ink na kasama niya, na kapag bumili ka, may mga free kasi yan na ink. Yun yung tinatawag na dye ink. Bibili ka ng alternative, yung pigment ink. It's either Hansol, Kuyi, or Inkrite, kung ano pa mang brand na pigment ink yung gagamitin mo for sticker printing. And again, kung wala ka pang idea at alam ko tatanungin ninyo, pwede bang ipang-print ng document yung mga pigment ink? Pwede. Kahit sa mga picture, pwede. Kung ano yung nagagawa ng dye ink, ayun din yung nagagawa ng pigment ink. Ang advantage lang talaga ng mga pigment ink, hindi siya nabubura kapag ka nababasa ng tubig, hindi siya nag-i-smudge. At syempre, nakadepende na rin yan sa mga gagamitin ninyo na mga brand na mga photo sticker or mga vinyl, 'di ba? So again, price check natin ng Epson 121, around 6,000 na siya. Medyo tumataas yung presyo sa online. Kung medyo makakabili kayo sa may mga physical store, mas mababa pa dito kasi sa online, alam nyo naman may mga piece yung mga Shopee, 'di ba? May mga ikinakaltas yan sa mga seller din. Pero para sa akin, mas mura pa rin dito sa online kasi makakagamit ka dito ng mga voucher. Usually makakales ka ng 1,000 or 2,000, 'di ba? So sa mga gustong bumili sa Shopee at gustong magkaroon ng mga YouTube voucher, pwede nyo akong i-message. Makakalas kayo ng 2,000 up to 4,000. Again, 6,000 pinaka-presyo ngayon dito sa online sa Shopee. Tignan naman natin din sa Lazada mga tropa. Halos parehas lang din, 6,000, around ganyan. And eto yung pinakamura ninyong printer na mabibili. Kung meron kayong mga makikita sa online or kung saan pa man na nagbebenta ng Epson 121 na nagkakahalaga ng 8,500, 10,000 at mga nag-offer na mga only support, mga tropa, malamang sa malamang inuutulang kayo nun kasi kitang-kita nyo naman kung magkakano yung presyo netong printer lang na to, 'di ba? And kung gusto nyong matutunan and kung gusto nyong i-avail, dahil nga gusto nyong mag-avail ng mga overpriced na mga printer kasi may mga kalakip yan ng mga only support daw ko, no? Napaka-sobrang bobo mo para sa akin mga tropa. Bakit hindi ka ba marunong mag-search sa YouTube? Hindi ka ba marunong magpindot-pindot dyan? Hindi ka ba marunong manood? Gusto mo i-spoon feed ka na? Kung gusto mong ini-spoon feed ka na lang ng mga tao dahil ayun nga, overpriced yung mga binibenta ng kung sino-sino dyan, ikaw go for it kasi ikaw naman yung mauuto. Pero kung wais ka, bumili ka ng 6,000 na printer na to or second hand, mga around 3,000, makakabili ka pa nga yan. And kung mga brand new, pinakamura mong maa-avail yung printer na to sa halagang 4,000. Diba? Pero kung gusto mong mauto, go for it sa mga overpriced na printer. So next natin, etong printer na Epson 1210. Etong printer na to, di hamak na mas malinaw yung print neto kung ikukumpara mo to sa Epson 121. And syempre, etong Epson 121 na printer na yan, marami ka pang tweaks and tricks na gagawin dyan kasi yung pinakadulong part ng papel, minsan hindi niya na maayos na napiprintan. Kailangan mo ng patungan. Dahil etong printer na to, wala siya yung parang saluhan kapag lalabas yung pinaka ipiprint mo, wala siyang ganon. And wala nga rin siya yung pinaka nasa likod niyan mga tropa
tropa, to tell you honestly, parang bibili ka pa niyan separate. Swerte mo kung merong nakalagay na ganito, agaya ng nakikita ninyo, yung parang pinaka paper feeder niya sa likod, yung patungan niyan. Pero alam ko wala siyang kasama kasi bumili ako dati niyan, wala siyang kasama. Ewan ko kung nakalimutan na ilagay dun sa pinaka box. Pero may mga nagbibenta naman yan. Pero one thing for sure, wala siya yung pinakalabasan dito. Yung, eto, nakikita niya yung papel na yan, wala siyang patungan dyan. So magdi-DIY ka pa, bibili ka pa ng saluhan ng pinaka-printer na to. And dahil nga wala siyang saluhan, sa mga bandang dulo ng print niyan, medyo blurry or talagang nagkakaroon ng rainbow printing. May mga issue na ganun. And alam ko, sa mga nakakapanood neto na merong printer na Epson 121, alam niyo yan. Kaya naman meron tayong mga tinatawag na mga dugtong method. And syempre, wala kayong magagawa dahil medyo budget meals lang kayo, go for Epson 121. Pero makakasanayan nyo naman yon, to tell you honestly. Pero kung medyo may budget ka, go for Epson 1210. Etong printer na Epson 1210, print function lang din siya. Same siya na etong Epson 121 na merong print function lang. Pero di hamak na mas malinaw etong printer na Epson 1210. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung specification ng mga printer na to and regarding sa mga speed, regarding sa pinaka maximum resolution na kaya nilang i-print, di ba? And again, print function lang tong Epson 1210. Pero meron siyang alternative din, Epson 1250. Ayun naman yung merong Wi-Fi features. Kung gumagamit kayo ng cellphone, pwede kayo na itong printer na to, yung Epson 1250. Pero again, print function lang yung meron siya. Price check natin, 8,729. Naka-sale siya ngayong 5,500. Ayan o, nakikita nyo naman dito sa screen. And again, kung gusto nyo pang makapag-less ng pinaka-price na to, pwede nyo akong i-message dahil in partnership tayo ng YouTube. Meron tayong mga YouTube voucher dyan. Pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page kung meron kayong bibilihin sa Shopee. Again, free lang yung YouTube voucher na ibibigay ko sa inyo. Ayan, price check natin, 8 up to 9,900. Alam ko etong mga around 10,000, eto yung may wifi na. Ayan o, pero kung walang wifi, eto naka-sale around 9,000. Makakapag-less ka pa dyan kung gagamit ka ng voucher. Diba? So, tignan din natin sa Lazada, mga tropa. Ayan, 8,700 din. Halos hindi naman nagkakalayo yan. And makakapag-less ka pa rin talaga yan kung gagamit ka ng voucher. Ayan lang yung advantage kung sa online kayo bibili. And again, hindi na kayo pupunta pa sa store, hindi na kayo magbibit-bit pa. I-deliver na mismo sa inyo. Pero kung gusto nyo sa physical store kayo, kung gusto nyo talagang nakikita mismo yung printer, kasi may mga tao na ganyan, gusto nila nakikita at meron silang physical store na binibilihan, go for it. Pumunta kayo sa may mga physical store, at least kung mapanood mo yung video na to, alam mo na yung mga price range ng mga product na yan, hindi ka natatanga-tanga, 'di ba? Hindi ka na mauuto dahil kung hindi mo alam yung mga price range niyan, makakabili ka ng mga overpriced printer na may merong mga unli support kuno, na yung unli support ibibigay lang din sa'yo yung YouTube link at papanoorin mo lang din. Anyway, eto nga no, may mga mabibili ka pa na 8,000 na ganito, pero syempre, kung first time mong bibili sa online, basahin mo yung mga reviews. Kaya mas gusto ko na bibili kayo dun sa mga marami nang nakabili. Kagaya nito, 321 na yung bumili dito sa store na to, or eto, 24 na. Babasahin nyo, uugaliin ninyong basahin yung mga reviews ng mga previous na bumili. So, move forward tayo sa next na printer. Etong printer na to, no, Epson 3210. Etong printer na to, halos same lang siya ng Epson 1210. Yun nga lang, meron siyang scanner. Makakapag-scan ka dito, makakapag-photocopy ka using this printer. 3-in-1 printer na siya. Kung makikita ninyo, halos parehas lang din yung presyo. Kasi minsan nakasale siya. Kaya pag may mga makikita kayong nakasale na ganyan, talagang bilihin nyo na. Kasi around 10,000 na yung printer na to. Medyo nagmamahal. Kasi nga sa mga online, dahil may mga kaltasan. Kung gusto nyong makabili ng tunay na presyo niyan, yung pinaka physical store, dun kayo bumili kung makikita nyo na mahal sa online. Kasi ang pinaka SRP na itong printer na to, kung titignan nyo sa mismong website ng Epson, around 8,795. Kung pupunta kayo sa physical store, expect na ninyo na ganito yung presyo. So, tsambahan lang din talaga kung bibili kayo sa online, kailangan ninyong gumamit ng voucher. Kung eto, pwede pang gumamit ng voucher, mas malilesen pa yung pinaka price niyan. Baka
baka mabili nyo pa yan ng around 7,000. Pero kung eto na yung pinaka final price, eto lang talaga yung pinaka standard na pricing. Kung makikita naman ninyo to, 9,000 plus yung mga presyuhan, wag ninyong bilhin kasi medyo mahal siya sa SRP. Kaya ginagawa natin tong content na to para malaman ninyo yung SRP. So ayan o, pinapakita ko nga sa inyo mismong Epson website, SRP price nyan 8,795. Kung medyo mahal dyan, wag nyong bilhin kahit nagamitan nyo ng voucher. Etong printer na to 9,500. Kung merong less na 1,000, okay, makakatipid kayo kasi 8,500 nyo lang mabibili. Sabihin nyo na naka-discount na kayo ng 200 sa SRP, mas mura pa rin, di ba? Kesa sa mga bibili kayo sa mga super overpriced na mga reseller. Mag-ingat-ingat kayo dyan. Again, 3-in-1 printer na to. Okay na okay to sa mga sticker, sa mga documents, sa mga photos. Pero syempre, kung ipang po-photoboot nyo, etong printer na to ay hindi ko suggested. Kasi iba yung printer na para sa photoboot. So, move forward tayo. Check natin sa Lazada rin yung presyo. Ayan. Ganyan din yung presyo, 8,795. Ito yung standard pricing. And kung maagamit pa kayo ng mga voucher, kung maliles pa to, mas okay. Kasi may mga store na hindi na sila nagpapagamit ng voucher, ini-standard na nila yung pricing. And may mga store naman na dinadagdagan nila yung presyo para kung gagamit kayo ng voucher, standard pa rin yung price na mabibili ninyo. Pero kung mas makakababa kayo, kung maagamit pa rin kayo ng voucher, mas maganda. Diba? So, next natin, dito na tayo sa ginagamit kong printer sa ngayon. Ito yung printer na meron ako, ginagamit ko siya sa mga Rush ID, documents. Mapapansin ninyo, medyo may kamahalan to, no? Around 14,000 plus. And ako, mga tropa, nabili ko lang yung printer na to ng around 11,000 kasi tinimingan ko siya na naka-sale. And etong model na to, meron na siyang mga higher model pa or mga bagong generation ng pinaka-printer na model na to, yung series na model na yan. Pero hindi ko suggested yon kasi gumagamit siya ng mga maintenance box na which is additional na makukonsume na pera para sa atin, mga tropa. Hindi kagaya ng mga binabanggit ko na printer ngayon, huhugasan mo lang yung pinaka waste ink tank niya. Ano ba yung mga waste ink tank? Diyan napupunta yung mga sobrang ink kapag nagpiprint kayo. So sa mga nabanggit ko na printer, gagamitan nyo lang yun ng sponge. Ito yung sponge niyan, ayan o, ayang kulay puti na yan, pinapalitan lang yan or lalabahan nyo, pipiga-pigaan nyo lang yan gamit yung tubig, syempre panghugas-hugas. Huwag nyo nang gamitan ng sabon, basta pigaan nyo lang yan, mawawala yung ink dyan. Or else, bibili kayo ng replacement dyan, around 50 pesos or 20 pesos lang yung pinaka-sponge na yan. Sa mga bagong printer, sa mga new generation na printer ni Epson, ganito na. Ayan o, kung makikita nyo yung pinaka-box na yan, ganyan na yung maintenance box or yung waste ink tank, papalitan yan. Kumbaga consumable yan, additional na gastos yan sa inyo, kaya hindi ko sinasuggest yan. Hanggat may mga printer na ganitong mga model, yung walang mga maintenance box, talagang rat-ratin nyo yung gamit or bili nyan kasi makakatipid kayo dyan. Although yung mga bagong printer, may mga pagkakabilis mag-print, pero nasa sa inyo. Kasi sa mga mababasa nyo dyan online, yung mga bagong design na printer na Epson, lalong-lalo na yung 8050 or yung mga mas matataas pa na mga printer, talagang sirain. Sobrang daming nagre-reklamo dahil dun sa build ng printer na yon. And syempre, kung gusto nyo talaga yung mga bagong model ni Epson, kayo naman yung magsasuffer niyan. Para sa akin, yung mga bagong printer, parang mga trial and error pa lang yan nila Epson Para sa akin, mga tropa, kasi sa mga nababasa ko, sa mga nag-share ng mga feedback nila using mga bagong model na printer, sirain, mga tropa. Hindi kagaya na itong mga lumang design or mga lumang model ni Epson, talagang subok na. Etong printer na to na ginagamit ko, Epson 5290, parang 4 years na ata sa akin or 3 years, hindi ko na masyado ma-recall. And etong printer na makikita ninyo dito, Epson 4360, Wi-Fi duplex na rin siya. May Wi-Fi siya, pwede kang mag-print using cellphone lang, and pwede kang mag-print kahit yung likod ng automatic kasi duplex na siya. Kaya naman hindi ko sinasuggest nga sa inyo yung mga ganitong bagong model ni Epson.
Dahil nga meron siyang maintenance box yung ganito. Tsaka hindi ko pa alam kung gaano talaga siya ka-durable, kung gaano siya katibay. And syempre, bakit ko naman isasuggest kung may mga maririnig-rinig ako dyan somewhere out there na pangit, sirain, di ba? Nasa sa inyo na talaga yan kung susugal kayo sa printer na to. Pero one thing for sure mga tropa, kung ganito ang gusto ninyong printer, mabilis siyang mag-print, di hamak kasi meron siyang 15 IPM sa block, yung normal printing niyan. So ayun yung mga kinagandahan naman ng mga bagong printer, pero sugal talaga yan mga tropa. Kung matsambahan kayo na medyo magkaroon ng problema, ang pinakaayaw ko kasi rin sa mga bagong printer, yung kanyang damper. Sa pagkakaalam ko, no, hindi mo na siya mamanual na maihigupan kagaya ng makikita ninyo dito sa screen natin na yan. Yan ganyan. Hindi nyo na magagawa yan sa mga bagong design na mga printer ni Epson. Kaya mapapag-isip-isip kayo kung paano nyo i-repair kapag ka nagkaroon ng hangin or bubbles yung pinaka-damper na mga bagong printer ni Epson. And anyway, nandito tayo sa pinaka-specification ng Epson 121. Ipapakita ko sa inyo yung maximum print resolution niya, yung pinaka-specs niya mga tropa. Eto no, meron lang siyang maximum print resolution na 720 by 720 dpi. Ganyan lang siya kalinaw. Anyway, sa mga normal na mga mata, hindi nyo naman talaga makikita yung pagkakaiba ng Epson 121 kung ikukumpara mo dito sa mga Epson 1210, 3210. Kung normal yung mga mata mo, yung hindi ka masyado mitikuloso, pero kung syempre medyo mitikuloso ka, makikita mo talaga yung pagkakaiba. Dahil yung maximum print resolution ng mga Epson 1210, yung mga printer na to, yung series na yan, di hamak na mas mataas kung ikukumpara mo doon. Dahil yung maximum resolution niya, 5760 by 1440 dpi. Tignan nyo naman talaga kung gaano kataas yung value. Diba? Halos doble. Pero nga, sinabi ko nga sa inyo, no, kung medyo normal lang yung mga pagtingin nyo sa mga kulay-kulay, hindi nyo masyado mapapansin yan. Yung printer na to at yung mga printer pa na mga 3210, parehas lang sila ng maximum resolution. Ayan, ipapakita ko sa inyo, no, hanapin lang natin dito. Yung copy resolution ng 3210, halos ayun lang yung pinaka-maximum print ng Epson 121, 600 dpi yung copy, yung pag-photocopy, 600 by 600 dpi. Pero yung maximum resolution netong 3210, same as nung Epson 1210. At kagaya ng Epson 5290, magkakapares nga sila ng resolution na 5760 by 1440 dpi na talagang di hamak na mas malinaw yung printer na to. Pero syempre, kaakibat ng mas malinaw yung printer mo, mas mabilis din siyang mag-consume ng ink. The more na mas malinaw yung printer mo, the more na mas mabilis mo ubos yung ink niyan kung ikukumpara mo sa Epson 121. Pero syempre, kung pigment ink lang naman yung bibilihin mo, napakamura lang naman ng pigment ink. So, i-search natin dito, no, pigment ink. Magkano yung isang bote niyan? Around 100 peso lang, 'di ba? Pero syempre kung ang bibilihin mo yung mga dye ink na Epson 003, 300 plus ang isa nun. Pero kung pigment, 140 or 100, depende kung anong brand yung bibilhin mo na pigment ink. So sana nalaman ninyo yung mga tunay na presyo dito sa video natin ng mga printer na pwede natin gamitin sa printing business for stickers, documents, pang print ng picture, di ba? Para kung pupunta kayo kung sa may physical store naman kayo bibili, alam nyo na yung pinaka-pricing, di ba? Hindi yung pupunta doon sa kahit na sikat yung tao, magugulat ka 10,000, pero napanood mo pala ay sa TV, di ba? 5,000 to 6,000 lang pala. At least nag-gain ka ng knowledge na malaman mo na inuuto ka lang pala nung Poncio Pilato na yon, di ba? So, siguro dito na natin tapusin yung content natin. Kung meron kayong mga katanungan, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. At lagi ko sinasabi mga tropa, research is the key at wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.